Praise God. Sapagkat kahit mainit at may nangyari pang hindi maganda dyan sa kalsada pero hindi ka nagpatigil o nagpahinto na ginagawa ng kaaway upang di tayo sumamba sa Panginoon. Amen? Tignan mo sa katabi mo, binabati kita at nagtagumpay ka laban sa kaaway. Lalo-lalo sa panahon natin ngayon, nakakalungkot dahil ang mga tao po ngayon, hindi lang mga kabataan, ay talagang mga maraming pinagkakaabalahan. Pero at minsan, nakakalimutan na po yung ating pagsamba sa Panginoon. Kaya praise God, at andito po tayong lahat upang pagsaluhan ng mensahe ng Panginoon. At sa ating pong pagpapatuloy ng ating bagong series po, last week na series po na ang message po ng Panginoon, Thank God for Jesus. Sino po ang narito last week? Nakapagpasalamat po sa Panginoon dahil ibinigay si Jesus para sa ating lahat. Ang ating pong series title ay si Jesus ang kapahayagan ng pag-ibig ng Diyos o Jesus the expression of God's love. Ang ating pong verse ay makikita po natin sa 1:3-16. Sapagkat ganito ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Praise God. Purihin po ang Panginoon. Tunay nga po, yan po ang dahilan kung bakit po ibinigay ang ating Panginoon. Dahil gusto niya po na ang lahat ng kanyang nilikha ay maibalik sa kanyang disenyo. And may disenyo yan na ang Diyos ang magdidetermina ng tama at mali sa ating buhay. Kaya siya ang magiging Diyos natin. Yun po ang pagkakaiba. Pag po tayo po, ang nagiging Diyos natin ay ang buhay natin, tayo nagdidetermine ng tama at mali. Ang problema, kahit tama sa ating paningin, mali sa paningin ng Diyos. Di ba? Makasarili. Kaya po, napakaganda po ng binigay sa atin ng Panginoon upang maipadama ang kanyang pagmamahal sa pamamagitan po ng ating Panginoong Jesus. Kaya pag nakikita po natin ng si Jesus, lalong-lalo po, ngayon, papasok next week ang ating, yung Lenten season, yung sinasabing na mahal na araw, pag nakikita po natin, marami tayong makikitang krus, makita po natin ang pag-ibig ng Diyos. Ano po, hindi po yung, lalo na, may palaspas kanina. Di ba, yung mga ganon? Dapat makita po natin yung pag-ibig ng Diyos ang makita natin. Ng Diyos Ama para sa ating lahat. Yun po ang tunay na kahulugan ng pag-ibig na ibinigay sa pamamagitan po ng ating Panginoong Jesus. Kaya po, ang dapat sa mga Kristiyano, hindi ganyan ang pagpapakita ng expression, di ba? Mga design, hindi ganon. Kundi si Jesus ang makita sa atin. At sa pagpapatuloy po ng ating mensahe ng Panginoon, kaya po tayo nagpapasalamat sa Panginoon. Ano unang-una? Dahil si Jesus ay sapat na. Yan po ang mensahe ng Panginoon. Christ is all sufficient. Kaya tayo nagpapasalamat dahil unang-una, dahil si Kristo ay sapat para sa atin lahat. Hindi lamang sa pangangailangan, sa lahat po ng aspeto, kaya po ibigay ng Panginoon. Yan po ang katotohanan. Kaya tayo nagpapasalamat. Sabi nga, wala ka nang hahanapin pa. Sabi mo sa katabi mo, wala ka nang hahanapin pa. Christ is all sufficient. Ano pang verse makikita po natin sa Colossus 2:9-10? Kaya huwag kayong padadala. Yan po. Kasi po sa maraming pagkakataon po kasi, marami pong ginagamit ang kaaway kung saan kulang ka. Wala kang hindi ka pwede. Yung kakulangan mo laging sinasabi. Kaya po sinasabi po dito sa mga taga-Colossus ni Pablo, ang kasapatan po natin ay na kay Kristo. Sabi po dito, dahil ang kapuspusan ng Diyos ay nananahan sa katawan ni Kristo. At naging ganap kayo sa pakikipag-isa nyo sa Kanya na siyang Pangulo ng lahat ng Espiritong namumuno at may kapangyarihan. Maganda po ang salin sa English, babasahin ko po. For in Christ all the fullness of deity lives in bodily form, and in Christ we have been through fullness in His head over every power and authority. Ibig sabihin yung fullness, yung kabuuan. Nung pakikipag-isa natin po sa ating Panginoon so Kristo, sinabi po dito, kapuspusan na ng Diyos Ama na kay Kristo, na saan tayo nakipag-isa kay Kristo Jesus, nagkaroon tayo ng kaganapan
napuspos tayo. Ibig sabihin, nagkaroon ng kasapatan ang pangangailangan ng tao sa pamamagitan po ni Jesus. At sinabi po niya sa bandang huli, saan? Pangulo ng lahat ng espiritong namumuno at may kapangyarihan. With authority and power, siya po ang namumuno. Kaya ibig sabihin, siya po ay sapat na sa lahat ng bagay. Kasi nga may kapangyarihan, may authority, nananahan ng Diyos Ama sa Kanya. Yung kabuuan ng ating Diyos Ama ay nasa katawan ni Kristo. Kaya nga po, yung pag-ibig ng Diyos Ama, hindi po maibibigay sa atin kasi nga spirit siya. Wala siyang image. Kaya ang tao kasi kailangan may relasyon eh. Hindi pwede makapagrelasyon ng spirit. Espiritu ka, hindi pwede. Kaya nga ibinigay ng Diyos Ama ng katawang tao si Jesus upang maipadama yung pag-ibig ng Diyos sa atin. At sa pamamagitan ng kamatayan niya doon sa krus. At yung nangyari doon sa krus ng Kalbaryo, dahil nananahan ng Diyos Ama kay Jesus, lahat ng authority, sabi nga, lahat ng authority at kapangyarihan ibinigay ko sa Diyos, ng Diyos Ama sa anak. Ibig sabihin, lahat ay kayang gawin ni Jesus. Kung anong ginagawa ng Diyos Ama, ginagawa din ni Jesus. Ibig sabihin, kung nakikipag-isa ka sa ating Panginoon, ibig sabihin, sapat si Jesus sa iyo. Tama po? Kaya nga, wala ka nang hahanapin pa. Pero po, sa madalas po, kahit even we are Christian, hindi po nangyayari yun. Kasi yung authority nawawala po. Authority ni Jesus nawawala sa atin. Ang nangyayari, hindi kulang eh. Pastor, may nakaraan ako, kulang talaga eh. Lami natin hinahanap na pagkukulang. Pero ang sinasabi po dito sa 2 Corinto 12:9, ngunit sinabi ng Panginoon sa akin, sabi ni Apostol Paul, sapat na sa iyo ang aking biyaya. Kaya wala ka nang hahanapin kasi sapat ito. Sabi, dahil ang kapangyarihan ko'y nakikita sa iyong kahinaan, kaya buong galak kong ipinagmamamalaki ang aking mga kahinaan nang sa gano'n ay lagi kong nararanasan ang kapangyarihan ni Kristo. Tinitiyak ng verse na ito na sapat ang biyaya ng Diyos sa bawat sitwasyon, sa bawat araw, dahil ang kapangyarihan na yahayag sa tuwing tayo ay nanghihina. Sino po dito madalas matakot? Lalo na pag parating na yung bill, di ba? Yung Judith, di ba? Ay, naku, na naman, magbabayad na. Katapos ngayon, bakasyon na, magpapasok na naman, iniisip ng mga magulang, yung mga kailangan. Takot na naman tayo, no? Nagkagera lang dito sa kabilang takot na tayo. Madalas, okay lang po matakot, pero wag po tayong magpa-under o magpa-control sa takot. Kasi po, pag nangyari po yan, parang kulang si Jesus para sa iyo. Hindi sapat. Alam niyo po, sa pag-aaral po, 365 days binanggit po sa Bible, 365 na beses binanggit sa Bible na huwag kang matakot. Sa isang taon, ilang beses po? Ilang araw po sa isang taon? Ilan po? 365 days. Ibig sabihin, everyday hindi ka pwedeng matakot. Kasi si Jesus ay sapat sa iyo. Amen? Yung biyaya ng Diyos. Sabi nga dito ni Apostol Paul, pag ako'y nanghihina, ibinibigay ko sa Panginoon ng kahinaan na to, lumalakas ako. Yung kapangyarihan ng Diyos, nararanasan mo. Ang madalas kasi sa atin, kapag tayo nanghihina, yung sa pamamagitan ng gawa natin, hindi tayo tumitingin sa krus, hindi tayo nananalangin, hindi tayo lumalapit sa Panginoon. Kinakaya natin yung mga bagay, hindi naman talaga natin kaya. Kaya ko. Hindi. Si Lord na makapagbibigay niyan. Kaya yun ang po ang nangyayari sa atin. Kaya po sa pamamagitan po na sinabi ni Apostol Paul, hindi mo mararanasan ang kapangyarihan ng Diyos unless hindi mo sasabihin, Lord, sapat ka para sa akin. Yung biyaya mo sapat para sa akin. Kasi hindi natin kiniklaim yun, hindi natin talaga inaangkin na ang Diyos ay sapat sa iyo. Kasi ang dami nating hinahanap. At sabi dito sa Hebreo 10:14, kaya sa pamamagitan lang minsan paghahandog, ginawa niyang ganap magpakailanman ang mga pinabanal niya. Yung sakripisyo ni Kristo doon sa krus ay sapat na, hindi kulang. Kaya hindi mo pa pwedeng sabihin, Lord, kulang yung ibinigay mo Hindi. Lahat po ng kailangan ng tao na noon na nangyari, nagpapahirap sa atin ng sakit, kasalanan, lahat po yan tinubos ni Jesucristo doon sa
cross. Ba't ako po may sakit ngayon? Bakit po naghihirap po ako ngayon? Di ba madalas tayong ganyan? Kung talagang sapat, bakit nararanasan ko to? Yan ang malaking tanong sa atin. Pero madalas po, hindi nga tayo lumalapit sa Panginoon. Hindi natin binibigyan ng magandang, yung ipinakita ni Jesus na sapat yung binibigay ko sa iyo. At karamihan po, tayo po ang may problema. Hindi naman yung nangyari dun sa krus kundi tayo. Katulad na lang, kung isang lalaki, ang daming bisyo. Tapos, for how many years? 40 years siya nagbibisyo. Tapos, nanumbalik siya sa Panginoon. At sasabihin mo, ba't may sakit ako? Dapat wala na akong sakit kasi nasa Panginoon na ako Pero kasi nga, mayroong consequences yung ginagawa natin. May kabayaran din yun. Na magkakasakit ka talaga. Pero kung kalooban ni Lord pagalingin nga, may layo na siya din. Well, good, mas maganda. Pero hindi pwede natin isisi natin kay Lord. Bakit nangyari, Lord? Dapat, hindi. Kasi sa maling desisyon natin, doon tayo nagkakaproblema. Yung mali nating pagtugon sa ginagawa ng Panginoon, mali ang ating kaisipan. Kaya nga sabi dito, kung sa aming sarili lamang wala kaming sapat na kakayahan gawin ito, lahat ng aming kakayahan ay mula sa Diyos. Kaya nga yung mga kakayahan meron tayo mula sa Diyos yan. Madalas lang inaangkin natin sa ating galing. Kaya kahit wala si Lord, okay lang. Kaya ko naman matalino naman ako Kaya ko naman, malakas naman ako Ang problema, hindi mo nga kayang isustain ng lahat dahil tao ka lang. May hangganan ka. Meron kang hindi kakayahan na hindi mo kayang gawin. Yan nga, madalas na nangyayari sa atin. Kinukontrol natin ang lahat ng bagay, pero hindi natin kayang kontrolin ang lahat. At ang magbibigay lang ng kasapatan nito, ang Panginoon. Bakit kaya si Jesus ang magbibigay ng kasapatan? Bakit? Kasi unang-una, si Jesus ay Diyos. Bakit po mahalaga po yun? Pag ang isang magbibigay sa iyo ng kakumpletuhan o kasapatan ng buhay mo ay isang Diyos. Bakit? Alam niyo po, sa maraming pagkakataon, marami tayong pangangailangan. Di ba? Lahat ng taon dami pangangailangan. At kung hindi Diyos Jesus, hindi niya po kayang matugunan ang pangangailangan natin. Halimbawa na lang po, mga nanay. Ito, maraming makaka-relate. Di ba? Minsan, nagluto na ako. Ako pa maghuhugas. Mga walang utang na loob ng mga anak. Tama? Asawang lalaki, pinagplansya ko na, pinagluto pa ako. Ano, akala nila sa akin, alila. Di ba nakaka-relate? O, di ba? Kasi nga, dahil gusto natin ipadama yung pagmamahal natin, kasi nga kawangis tayo ng Diyos, we are born to be loved. Ang nangyayari, yung pagmamahal na yun na naghahangad sa atin and more. Kaso yung tao, hindi kaya ibigay ang lahat ng ito. Mapapagod din ang nanay mo. Ang tatay mo mapapagod din. Di ba? Kaya nga hindi kayang ibigay ng tao ito, kundi ang pwede magbigay ng sufficient ay ang Diyos lamang ang kaya magbigay ng sapat ito. Yung kaya, yung Diyos lamang. Kasi may kapangyarihan siya na kayang ibigay ang lahat ng ating mga pangangailangan. Di ba? Kaya mapapansin natin, na kahit anuman ang gawin natin, parang kulang pa. Di ba? Mga magulang, bakit ganun? Bakit kulang pa rin? Ba't parang may hinahanap pa rin? Kasi nga, hindi natin kayang ibigay yung kasapatan na yon. Kahit ikaw ay isang amang malakas, masipag, hindi mo kayang ibigay. Yun po ang katotohanan. At si Jesus lamang ang pwede magbigay dahil isa siyang Diyos at ito ay isa siyang eternal. Hindi siya namamatay. Halimbawa na lang, kung sa akin kayo nakatuon, kung mamatay ako, paano na? Di ba? Ang Kristyanismo hindi po sa akin, kundi kay Lord. Ang Kristyanismo hindi po doon sa church, kundi po sa ating Panginoon, eternal. Kaya po madalas po tayo nadidisappoint kasi po tayo nakatingin sa mga nawawala. Kaya nga sabi ng Panginoon, una niyo muna akong mahalin kasi pag minahal mo yung
tao, hindi masamang magmahal, kaso nga lang pinapalitan natin siya sa pagiging Diyos. Kaya nangyayari, pag nawala, hindi na ko kayang mabuhay. Yan ang nangyayari. Di po ba? Kahit ang babae na napangasawa, di ba? Kahit nung una mo yan napangasawa, yung maganda yan, kahit lalaki, puro full packs yan. Darating araw, mawawala yan. Madi-disappoint ka. Ba't kaya nawala? Kasi yan ang hinahanap mo. Kasi hindi kayang ibigay nga lahat eh. Nangyari, maghahanap pa ng iba. Yun po ang nangyayari sa atin. At minsan po, hinahanap nila ito sa iba, kaya nagkakaroon tayo ng problema. Di ba, kahit yung mga kabataan eh. Akala ko siya na yung the one. Yung pala, the one that got away. Kasi nga, hinahanap natin sa mga bagay na hindi magbibigay ng kasapatan ito, kundi ang ating Panginoon lamang ang magbibigay ng kasapatan sa atin lahat. Yung all-sufficient, yung talagang sapat na si Lord. Kaya napansin niyo po, nung si Jesus po ay nakipag-usap sa Maritana, di ba sabi niya, ang iinom ng tubig na ito, hindi na muling mauuhaw pa. Yung pagkauhaw po yun, hindi po yung sa uhon ngayon na naranasan natin mainit. No. Yung pagkauhaw na ito po yung satisfaction na pag si Jesus ay meron ka na, satisfy ka na. Wala ka nang hahanapin pa. Alam niyo po ba yon? Kasi alam niyo po ba, kung ano daw yung happiness nyo, yun daw ang magiging nature nyo. Kaya kung ang mundo ang nagpapasatisfy sa'yo, hindi mo hahanapin ang Diyos. Totoo yun. Kapag ang Diyos ay hindi sapat sa'yo, mag-iiba ka ng magbibigay ng kasapatan sa'yo. Tama? Dalawa lang naman yung Diyos, saka worldly. Kaya pag hindi ka enjoy kay Lord, sa worldly ka. Yun po ang katotohanan. Kaya kung alam mo na hindi sapat sa'yo si Lord, mag-isip-isip ka. Kasi sa iba ka humahanap ng kasiyahan, sa iba ka nagbibigay ng alin, nung sapat na magbibigay sa'yo. Yan po ang maduming pagkilos ng kaaway. Hindi ka magiging maligaya sa church. Hindi ka magiging maligaya kay Lord. Bakit? Mo killjoy si Lord. Hindi ka pwedeng mag-boyfriend, girlfriend. Hindi ka pwedeng mambabae. Hindi pwedeng manlalaki. Hindi pwedeng gumawa ng bagay na makakasaya sa'yo. Kaya yun ang nangyayari. Kaya hindi ka sapat si Lord. Hindi siya nagbibigay ng kasapatan. Pero titignan natin, laging makasarili po yun. Ang tanong po, ang Diyos ba? Si Jesus po ba ay Diyos? Amen. Ano po yung sinasabi po sa verse? Hindi ko po nabasa yung verse. Sa Colossians 1:15-16. Si Kristo ang larawan ng hindi nakikitang Diyos. Siya ang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha sapagkat sa pamamagitan niya at para sa Kanya nilikha ang lahat ang nasa langit at nasa mundo. At nakikita pa rin ang di nakikita katulad ng mga espiritu naghahari at namamahala, mga espiritu namumuno at may kapangyarihan. Si Kristo po raw ang larawan ng hindi nakikita. Kasi nga po, si Lord po kasi ay walang imahe. Siya po, kaya nga sa Book of Genesis, sabi nga ninyo ng Diyos Ama, di ba? Huwag kayong gagawa ng image, yung may imahe. Bakit po kaya ayaw po yun ng Panginoon? Kasi po, magbibigay po yun ng maling pagtingin natin sa Panginoon. Bakit sinasabi po dito sa verse, sa yung larawan ng hindi nakikitang Diyos? Di ba, makita natin dito? Alam niyo po ba, ang image sa imagination, same root word. Iisa lang siya ng root word. Bakit po mahalaga po yung makita po natin to? Kasi kung sa image tayo titingin, para makilala natin ang Diyos ay alin? Di ba? Full of, na siya? Joy, masayahin. Tama po? Mag-create ka ng image na masaya siya, nakangiti. Ang Diyos natin may wrath din, may galit. Paano mangyayari yun? Ang kalahati, nakatawa kalahati, galit. Di ba? Hindi pwede yun. Kaya doon, ipinapakita ng Diyos, dapat ang imahe ng Panginoon nakatuon sa salita ng Diyos. Sa katotohanan. Dapat po makita natin yung image ni Lord base po sa katotohanan. At minsan sinasabi natin, unfair si Lord. Bakit? Kung talagang Diyos siya, dapat hindi ako nakakaranas ng ganito.
Hindi ako naghihirap. Diba? Dapat masaya ako, hindi ako malungkot. Dahil sila masaya, may mga girlfriend, boyfriend. Ba't ako malungkot? May asawa sila, ba't ako wala? Kasi nga, mali yung konsepto natin ng imagination. Kaya nga yung iba, baka iba, nag-i-imagine na rin ngayon. Kasi nga, iba yung imagination natin eh. Yan daw parehas ng image, isa lang root word kung saan mali yung konsepto natin ng tingin natin sa Diyos. Kung alam mo ang Diyos na yan ay galing sa Biblia, na kahit dumaraan ka ng mga pagsubok, okay lang. Bakit? Kasi ang Diyos ang magliligtas sa iyo. Titingin ka lang doon sa cross. Amen? O ang Diyos sabi sa iyo na hindi kita pababayaan, panghawakan mo yun. Ba't ako nakakaranas ng ganito? Minsan sa desisyon na natin yun eh. Ba't ka naghihirap? Maling paggamit ng pera. Baka habang nagtatrabaho ka, tumutunog, Shopee. 555, 7766. Pag dumaan na yun, gastos tayo, walang good steward. Minsan hindi naman tayo nagtatrabaho. Mismo si Jesus, hindi tamad, naghahanap buhay siya, di ba? Sa isang karpintero. Kaya makikita natin, mali yung konsepto. Mali yung bakit? Mali yung konsepto. Kasi nung panahon pa lang, naalala niyo yung nagpakain si Jesus ng 5,000 ng tao? Di ba nung panahon na yon, sabi ng mga alagad, Lord, pauwi na lang natin sila kasi hindi natin sila kayang pakainin. Ang dami nila. Ano sabi ni Lord? Hindi. Nagugutom sila, pakainin natin sila. Ibig sabihin, mismo si Lord, ayaw niya tayo na nagugutom. Ayaw niya tayo nagkakasakit. Ayaw niya tayo nahihirapan. Yun ang pagiging Diyos niya. Pero mali yung konsepto natin kasi mali yung ating pinaggagalingan ng image. Kung ang image ni Lord ay base sa katotohanan ng salita ng Diyos, maiintindihan natin. Mauunawaan natin. Bakit po? Kasi po, di ba sabi nga, hindi lahat ng mga pagsubok ibinigay sa iyo nang hindi mo kaya. Kundi kaya mo to at mapagtatagumpuyan mo ito. Kaya makikita mo sa salita ng Diyos, yan ang Diyos mo. Hindi dahil ikay may pagsubok, pinahihirapan kita. Hindi dahil ikaw ay nakakaranas ng sakit, ay hindi kita mahal. Hindi ganon. Kaya nga sabi ni si Apostol Paul, may sakit yan pero nagpapagaling ng sakit. Imagine nyo nun, na ikaw ay nagpapagaling ng sakit, pero ikaw hindi mo kayang pagalingin ng sarili mo. Lord, bakit ka gano'n? Unfair ka. Iisipin mo yun eh. Pero bakit hindi? Ang sabi ni Apostol Paul, kapag ako'y mahina, ako nararanasan ng kapangyarihan ng Diyos. Kasi kung lahat tayo, wala tayong nararanasan ng paghihirap, bakit pa tayo nandito? Tama? Bakit pa tayo magpe-pray? Bakit pa tayo lalapit sa Panginoon kung wala na naman palang tayong problema? Nandito tayo sa mundo na corrupt world na talagang gumagawa ang kaaway na pahihirapan kanya. Ang kagandahan lang nga ito nga sabi ko, pag meron kang tamang konsepto sa Diyos, na kahit ikay nakakaranas ng mga pagsubok o paghihirap o anumang karamdaman na meron ka, kapag alam mo yung pagtingin mo sa ating Panginoong Jesus na isang Diyos, hindi ka aatras, hindi ka lalayo sa Panginoon. Kasi alam mo nga yung kapangyarihan niya, yung kakayahan niya. Alam mo. Kaya napakaganda na makita natin bakit si Jesus ay Diyos. Unang-una, makikita ang Diyos Ama kay Jesus. Kaya nga, makikita natin na iisa sila. Na anong kayang gawin ng Diyos Ama, kayang gawin ng ating Panginoong Jesus. Ano po sabi sa 1:14:9-10? Sumagot si Jesus, Felipe, ang tagal na natin magkasama. Si Juan, talagang inamin niya na si Jesus ay Diyos. Hindi mo pa rin ako nakikilala? Ang nakakakita sa akin, kita rin sa Ama. Paano mo masasabi, ipakita ko sa inyo ang Ama? Hindi ka ba naniniwala na ako'y nasa Ama at ang Ama'y nasa akin? Ang mga salitang sinasabi ko sa iyo ay hindi nanggaling sa akin, kundi sa Amang nasa akin. Siya ang gumagawa ng mga bagay na ginagawa ko. Alam, masarap isipin na kahit hindi natin maintindihan yung mga bagay, di ba, marami kasi tayong, Lord, ba't hindi ko maintindihan? Ba't ako naghihirap? Ba't hindi? Ang hirap intindihan, di po ba? Yung sitwasyon natin. Pero kung alam mo at nakita mo si Jesus na ibinigay, lalong-lalo, alalahanan natin yung kanyang pagkamatay dun sa muling pagkabuhay. Pag nakikita mo yun, nakikita mo yung pag-ibig ng Diyos, hindi natin isipin, ano ba itong, hindi ko maintindihan ito. No. Pag nakita mo si Jesus, naramdaman mo at ipinakita ng Diyos sa iyo yung pag-ibig niya, sapat na yon. Amen? At mapapasabi mo, Lord, thank you. Thank you na kahit ako yung thank you pa rin. Bakit? Kasi nga alam mo na kahit ikaw ay may kasalanan at nagkakasala pa tayo,
pero ibinigay pa rin niya ang kanyang buktong na anak upang yung kabanalan na meron ng Diyos magkaroon tayo. Kaya nga ganun ang ating Panginoon. Ang Diyos Ama ay iisa rin. Bakit? Sa pamamagitan ng pag-ibig ng Diyos, ipinirma yon sa ating Panginoong Jesus mula doon sa kanyang kamatayan. Kaya doon makikita natin kung ano yung sinasabi na bakit ang Diyos Ama, si Jesus ay iisa. Mamaya pag-uusapan po natin yun. Kasi po mahalaga po natin maintindihan na kahit anumang meron ka ngayon, alam po ng Diyos yan. Yung ang hibla sa buhok mo, alam po ng Panginoon yan. Yung nahuhulog niya, alam ng Panginoon. Sabi nga sa Bible, di ba? Yung mga namamatay na nahuhulog ng mga sparrow, hindi niya pahihintulutan, alam pa rin niya yon. Kaya anuman ang nararanasan mo ngayon, alam ng Diyos yan. Ganun ang pagiging Diyos niya. Ganun siya. At ang Diyos Ama, si Jesus at Banal na Espiritu ay iisa. Yung pag-uusapan natin. Kaya nakita natin dito na yung si Jesus ay hindi iba sa Ama at lalong sa Banal na Espiritu. Sa Isaiah 48:16, lumapit kayo sa akin at pakinggan ito. Mula pa ng simula, hindi ako nagsasalita ng lihim. Sa panahon na nangyari na sinabi ko, naroon ako. Ito. At ngayon, isinugo ako ng Panginoon Diyos. Sino nagsasalita? Si Jesus. Kausap niya ang Diyos Ama. Sinugo ako ng Panginoon Diyos at ng kanyang Espiritu na sabihin ito. Mula pa lang ng lumang tipan, meron na, nandun na yung Jesus. Nandun na siya. From the beginning, sa John nga, di ba, John 1:1, from the beginning, the Word has become flesh, the flesh. Siya yun. At Book of Revelation, siya yung Alpha and Omega. At lahat po ng books ng Bible, nandoon si Jesus. Genesis to Revelation. Eh makikita po natin, kung ang magbibigay sa iyo ng kasapatan, mula pa noon, hindi pa nabubuo ang alin? Ang mundo, ang likha, nandun na si Jesus, hindi magbibigay sa iyo ng kasapatan? Hindi pa sapat sa atin yun, na alam mo siya. Noon pa lang, nandun na. Bago pa likhain ang mundo, hindi pa ba magbibigay ng sapatan sa atin lahat, na sapat sa atin lahat? Kaya nga makikita po natin, sa pamagitan po ni Jesus, nagkaroon po ng kabuuan ang ating buhay. Kaya dapat we grow in Christ, mag-mature tayo sa Panginoong Jesus. Lagi tayong magsimba, lagi tayong manalangin, magbasa ng salita ng Diyos upang makita natin talaga na tunay na sapat ang ating Panginoon. Kasapatan sa buhay mo. Ang tanong lagi, sapat ba si Jesus sa buhay mo? Tanong mo sa katabi mo, sapat ba si Jesus sa buhay mo? Na alam mong Diyos siya. Na alam mo, kaya niya ibigay ang lahat. Sabi nga sa Colossus 2:3-4, si Kristo ang pinagmumulan lahat ng karunungan at kaalaman. Sinasabi ko sa inyo, ang mga bagay na ito para hindi kayo malinlang ninuman sa pamamagitan ng magagaling nilang pangangatwiran. Alam mo, nakakalungkot, marami even pastor, umaalis po sa pagiging pastor, Christian. Dahil po sa karunungan. Pero hindi nila maano yung karunungan na makikipagdebate sila, o di ko nakita rito, aalis. Alam niyo po? Nakakalungkot. Kasi po, kung naranasan mo yung kapangyarihan ng Diyos, imposibleng sabihin mo walang Diyos. Amen? Sino po nakaranas ng kapangyarihan ng Diyos sa buhay niya? Amen? Amen, di ba? Kung naranasan po natin yon, sasabihin mo bang walang Diyos? May Diyos, di ba? Lalo't imposible yung nangyayari sa buhay mo. Kaya hindi na po pinag-uusapan dito yung karunungan. Sabi dito, pinagmumulan lahat. Mahirap kasi yung karunungan, kaalaman nanggagaling sa mundo at yung payabangan. Maraming alam pero hindi naranasan ang kapangyarihan ng Diyos. Marami pong ganyan. Marami ang nakikipag-away patungkol sa Bible pero pagdating sa naranasan yung kapangyarihan, hindi po nila danas. Kaya nga si Apostol Paul, yun po Kaya nga sinasabi niya yan, bakit? Naranasan niya yung kapangyarihan ng Diyos. Naranasan niyang baguhin siya ng Diyos. Naranasan niya na gamitin siya ng Panginoon. Halimbawa na lang po yung buhay ko Kung di ko po naranasan talaga ang kapangyarihan ng Diyos, wala po ako dito. Kasi noon, alam ko lang, kaya ko mabago sa sarili ko hindi naman nangyayari. Di ba? Kaya imposible talaga.
Kaya nung ako po ay naranasan ko ibigay sa Panginoon yung pagbabago, doon ko napatunayan na ang Diyos ay buhay, na kaya magbago ng anumang klaseng buhay ng isang tao. Amen? Buhay siya eh. Lalo na, aalalahanan natin sa Sunday, di ba? Yung pagkabuhay. Yun po, yun eh. Yung buhay siya at hindi na mamamatay. Sino yung katabi mo? Buhay yan, di ba? Kasi hindi na namatay si Jesus eh. Buhay siya sa buhay natin. Kaya nakikita po natin na pag tayo sumunod sa Panginoon, doon po napapatunayan natin na lalong makapangyarihan at sapat ang Diyos. Ano po sabi sa Colossus 2:6? Kaya't kung paano tinanggap niyo si Jesus, tinanggap niyo si Kristo Jesus na Panginoon ay lumakad kayong gayon sa Kanya. Katulad niya, ibig sabihin. Ibig sabihin po dito, kung gusto po nating mararanasan yung kapangyarihan ng Diyos, sumunod tayo sa Kanya. Paano mararanasan ang kapangyarihan? Lumalayo ka sa Kanya. Yun po ay patunay po sa buhay ko. Nung ako po ay lumalayo sa Panginoon, hindi ko po maranasan ang pagbabago ng buhay ko. Nung ako po ay patuloy na lumalakad na kasama niya, nararamdaman ko na kaya pala akong baguhin ng Diyos. Na kaya palang patawarin ng Diyos anumang kasamaan na gawa mo. Na kaya ka palang palayain sa anumang kadena na nakalagay sa iyo, sa paa mo, sa lahat ng katawan mo. Dahil ang kapangyarihan ng Diyos nararanasan na pag ikaw ay sumusunod at lumalakad na kasama niya. Yun po ang katotohanan. Kung ayaw mo mapalayo sa Panginoon, kung ayaw mo magdusa pa, huwag kayong lumayo sa Panginoon. Sumama kang lumakad sa Kanya. Example po dito, si Peter, di ba? Alam niyo, lumakad siya sa tubig. So, nakabasa na po noon. Di ba, yung mga bumabagyo, tapos nakita nila si Jesus, para multo. Nakita ni Jesus, nakita si Peter. Peter, lika, lumakad ka, papunta sa akin. E di, siyempre, nakita niya si Jesus umakbang siya. Oo nga, hindi nga ako lumulubog. Hindi, Peter, isa pa lang nakalubog, isa pa nasa bangka pa. Isa pang pa. Eto na. Nung siya, hindi ba, nandun na, naglalakad na siya, lumampas sa malakas na hangin. Umampas sa malaking alon. Oh, doon siya nakatingin, lumubog siya. Pero, ito maganda eh. Kahit sa buhay natin, na kahit tayo ay nakatingin sa problema, kahit tayo nakatingin sa napakaraming nangyari sa buhay natin, kasalanan natin nagawa, si Jesus nakatingin sa atin na mahalaga. Amen? Ano sinabi ni Jesus? Legal Peter, tinaas niya. Hindi mahalaga na ikaw ay lumubog. Ang mahalaga, ang Diyos ay Diyos upang ikaw ay sagipin sa anuman sitwasyon mo. Yun ang mahalaga. Ay, minsan di ako nakatingin kay Lord. Sa problema ako nakatingin. Wala, huwag mong tignan yun. Si Jesus sapat dahil Diyos siya na kayang magligtas. Yun ang katotohanan. Na kahit saan ka nakabaling, tumingin ka sa cross dahil ililigtas ka niya. Na kahit sabi ni Lord sa'yo, kay Peter, di ba? Full of doubt ka. Pero hindi naman pasigaw eh. Peter, punong-puno ka ng doubt eh. May pagmamahal pa rin eh. Ganun ang Diyos eh. Kaya nga si Jesus ay sapat sa atin. Bakit? Kasi siya ay Diyos. At siya ang nagbigay sa atin ng magandang kalalagayan natin sa ating buhay. Kaya nga sapat ang Diyos. Ano ba? Ang pangalawa, bakit sapat ang Panginoon? Christ is all sufficient. Unang-una, dahil Diyos siya. Pangalawa, siya ang kumumpleto sa atin. Jesus complete us. Siya yung nagkumpleto. Ano po sabi sa Colossus 2:10? At naging ganap kayo sa pakikipag-isa nyo sa Kanya na siyang Pangulo ng lahat ng Espiritu namumuno at may kapangyarihan. Sa English po, maganda rin po, believers are complete in Christ, who is the head of all rule and authority. Siya yung nagpakumpleto. Tanong, sa'yo ba yung nagpakumpleto sa buhay mo? Di ba? Ganun yung tanong lagi eh. Nung dumating, yung nakipag-isa ka ba kay Jesucristo, na complete ba ang buhay mo? Ganun ba? O kaya, Panginoon, pag binigyan mo ako ng kotse, masaya na ako. Wala ka namang panggas. Panginoon, pag binigyan mo ako ng magandang bahay, masaya na ako. Satisfied na ako. May pambayad ka ba ng amilyar? Di ba ganon? Oh. Panginoon, alam ako, patatawarin mo ako pag nagbuhot ako ng krus, nagpapako ako, nagpalatigo ako, yung salvation makukuha ko. Mali.
Kasi kung tunay na si Jesus ay sapat na sa iyo, wala ka nang gagawin pa. Ginawa na ni Jesus ang lahat para sa atin lahat. Amen? Kaya na nasa krus, sabi niya, it is finished. Tapos na, wala ka nang dapat patunayan. Yun ang katotohanan. Yung pagkamatay ng ating Panginoon sa Kristo, yun ang nagpakumpleto sa atin. Alam niyo po sa panahon nun, kaya nakalagay sa ulo niya, di ba, mga hari ng Hudyo? Kasi yung siya, alam niyo po kasi nung siya ay nasa kay Pilato, nung sinabi, ay, nagre-rebelde yan. Bakit? Sino bang hari natin? Si Cesar. Eh, pag ikaw sinasabi, ikaw daw hari ng Hudyo, ibig sabihin, nagre-rebelde kay Haring Cesar. Kaya yun ang ginawa. Kaya nilagay po doon sa ulo ni Kristo, yun po ang kanyang kasalanan. Siya daw ay hari ng Hudyo. Sa Hebreo, sa Latin, saka sa ibang salin pa. Yun po ang nakalagay doon. Kaya, nung po sa panahon po nila, lalo sa kultura po ng mga Romano, kapag ikaw po ay nagkasala, mayroon pong papel yan. Ibig sabihin sa talistin. Ibig sabihin yan, kapag po ang kasalanan mo, nakalista lahat doon. Kung ikaw ay magnanakaw, kung ikaw ay, ba't lahat ang nandun? Kapag 10 years kang magbubuno, na ano mo na yung 10 years, palalayain ka na. Ilalagay, tatatakan po yun. Para sabihin, malaya ka na. At nangyari po yun sa ating Panginoong Kristo. Nung nandun sa cross ng Kalbaryo. Kaya nga po nung sinabi niya, it is finished. Wala na kayong babayaran pa. Wala na kayong kayang gawin pa para matubos ang inyong kasalanan. Ginawa ko ng lahat. Kaya naging sapat si Jesus. Naging kumpleto tayo sa pamamagitan ni Jesus. Kaya sabi mo sa katabi, wala ka na dapat patunayan. Totoo yun. Kasi maraming tao gusto magpatunay. Ang daming gustong patunayan. Kung si Jesus ay meron ka sa buhay mo at totoong buhay siya, wala kang dapat patunayan pa. Lalo sa kapwa mo. Lalong-lalo na, di ba? Pag nakikipag-away, hindi na pinag-uusapan dito kung sino tama mali. Pinag-uusapan dito si Jesus na nasa buhay mo, na kaya magpatawad, magpapatawad ka rin. Amen? Yun ang tunay. Hindi ako tama eh. Mali siya eh. Sa mag-asawa, ganyan, di ba? Nangyayari yan. Maaari po sa amin din, pag nagpupunta rin sa bahay, kami po ay ganitong sekta, pag-ano ka ng mga turo-turo, hindi ko na po ini-entertain. Kasi baka dumating po sa point na magtatalo kami. Kasi di ba, hindi maiwasan. Kasi may iba silang katuruan na sinasabi na malayo doon sa katotohanan. Eh, iniiwasan ko na po yun. Aral ko po yun kay Pastor Mike. Sabi, huwag mo nang entertain. Mag-discussion lang kayo eh. Kasi minsan may ganyang pagkakataon. Nagdidiskusyon kayo, ako tama, mali ka. Imbis na sumama siya sa iyo sa pananampalataya, lumayo. Sino nawin niya? May nawin ba? Wala. Hindi niya nawin si Jesus. Amen? Magpakumbaba ka na lang. Baka sa pagpapakumbaba mo, makita niya, yung talagang tunay ni Jesus na Diyos nasa iyo, nawin mo siya dahil sa hindi ka nakikipagtalo. Hindi ka nakikipag-away. Kasi madalas tayo, Kristiyano ako. Ako ang mabuti. Ako ang tama. Yung pala, may tama ka. Kasi wala yung pagmamahal. Wala yung gusto ng Panginoon. Kaya dito, kung si Jesus ang kaligayahin mo, piliin mong mapalapit sa Kanya. Sino po dito yung kaligayahan niya si Jesus? Pakitaas ang kamay. Amen. Ibig sabihin, gusto mo mapalapit sa Kanya. Dapat nagbabasa ka ng Bible. Dapat nananalangin ka. Dapat every Sunday sumisimba ka. Kasi gusto mo mapalapit eh. Di ba? Yun ang gusto ng Panginoon. Sabi nga sa Salmo 73, 25-28. Maganda po ito. Sabi ni David, walang sino man sa langit ang kailangan ko kundi kayo lamang. Gabi, no? At walang sino man sa mundo ang hinahangad ko maliban sa iyo. Sabi ni David sa Panginoon. Ngunit ako, minabuti kong mapalapit sa Diyos. Kayo, Panginoon Diyos, ang pinili kong kanlungan upang maipahayag ko ang lahat ng inyong mga ginagawa. Tanungin ko po kayo, mapupunta kayo sa langit, lahat nandun na lahat ng kailangan nyo. Siyempre, langit eh. Pero wala si Jesus, gusto nyo pang pumunta ng langit? Di ba? Pupunta kayo ng langit, pero lahat na nandun na kailangan nyo, pero wala si Jesus, gusto nyo pang pumunta ng langit? Hindi, di ba? Kasi kung siya ang kaligayahan mo, doon ka pupunta. Tama, di ba? Yun ang dapat na natin, talagang kaligayahan natin si Jesus. Dapat
Siya yung ating gusto makasama. Katulad sa mag-asawa. Kung napangasawa na, sa kanya na lahat. May kotse, lahat, magandang bahay. Pero hindi naman mahal ng babae yung asawa niya. Gusto niya tumira doon? Magdudurusa lang siya eh. Ganon din tayo. Kung gusto mong kasama mo ang Panginoon, dapat pipiliin mong mapalapit sa Kanya. Pipiliin mong maging BFF kayo. Pipiliin mong maging close talaga kayo. Kung talagang, marami po dito, marami gustong lumigaya. No? Pagtatanungin mo, lalo mga kabataan, gustong lumigaya pero ayaw nila sa Panginoon. Kaya nangyayari, alin? Kalungkutan. At maraming pagkakataon, ganyan po tayo. Kapag tayo po ay naghahanap ng kaligayahan, sabi ko nga po kanina, kung ang kaligayahan mo, yan ang magdedetermine ng nature mo. Ano yung nature mo? Kung maligaya ka sa mundo, tiyak makamundo ka. Kung kaligayahan mo si Jesus, gusto mo magsimba, gusto mo mag-devotion, gusto mo magbasa ng salita ng Diyos, gusto mo manalangin, lahat ng mga eternal na bagay gusto mong gawin kasi gusto mo mapalapit sa Diyos. Kaya, examine po natin sarili natin. Kung ang pinipili mong maging maligaya dahil gusto mo mapalapit sa Diyos, tanungin ko po kayo, ano nagbibigay kaligayahan sa inyo? Ting, 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 ting. Diba? Ano nagbibigay sa atin ng kaligayahan? Pag nandito ba tayo, board ka, tagal mo, pastor, kanina pa ako nag-iintay. Pag kayo nagbabasa ng salita ng Diyos, busy ko. Dahil ko ginagawa, magpe-pray ka, pa-pray ko na lang kay ano. Pwede naman mag-pray. Yun ang katotohanan. Kung gusto mong maligaya ka sa Panginoon, gusto mong mapalapit, lalong-lalo na po, this coming Friday, meron tayong film showing. O, sino po dito kaligayahan niya ang Panginoon? Pakitaas ang kamay. Kita-kita tayo Friday, ha? O nagtaas kayo ng kamay, ha? Naka-video to. Ate Casey, naka-video to. O, titignan ko kayo. Kasi kaligayahan natin, mapalapit. Alam mo yung ating mapapanood na pelikula, ay, ang ganda po, pinanood ko na po. Ang ganda-ganda. Yung nakaka-relate tayo sa panahon natin, sa pamilya, sa lahat po. Naku, sinasabi ko na sa inyo, huwag nyo i-miss po ito, napakaganda po ng pelikulang ito. Ito po yung hindi napanood ng NBB, dapat panonoorin po namin. Pero siguro, ito yung kalooban ng Diyos, panoorin po natin dito sa ating film showing sa Friday po. Ano po? Kaya nakita po natin talagang, ang Diyos ang ikaliligaya natin, wala ka nang hahanapin pa na naisip mo mapalapit sa Kanya. Sino po dito may asawa? Katabi niya yung asawa niya. Katabi yung asawa mo. Ayan. Sabihin mo, si Jesus lang. Si Jesus lang. Bonus ka lang. Kasi, ang pag-ibig ng Diyos ibinigay sa iyo para ipadama mo sa akin. Yan, di ba? Yan ang katotohanan. Na si Jesus lamang, pero ang asawa natin, bonus yan. O maganda bonus, bakit? Ibinigay ng Diyos sa iyo yan para ipadama ang pag-ibig ng Diyos para sa iyo. Yan, di ba? Yun ang katotohanan. Ang Diyos, ang una muna. At si Jesus, ang yung kaligayahan, maaalis ang hilig ng laman. Ayan po yan. Dahil sa pakikipag-isa nyo kay Kristo, tinuli niya kayo, at sa pagtutuli na ito, hindi sa physical, kundi sa spiritual. Ang pag-aalis sa masasamang hilig ng laman, ito ang pagtutuling mula kay Kristo. Alam niyo po dito, sinasabi, ito yung circumcision, hindi ito sa laman. Kasi nung panahon niyo po doon, nung panahon po, sa Biblia, lalo po sa Hudyo, ikaw po madedetermine bilang mananampalataya kapag ikaw po ay circumcised. Kapag hindi ka tuli, hindi ka po nila tatanggapin bilang mananampalataya. Yun po ang tradisyon nila, kultura po nila yon. Kaya po nung tayo po, bilang tayo po ay mananampalataya, nakipag-isa kay Kristo, ang una po ibinigay sa atin, yung dugo ni Jesucristo dun sa cross. Yun po ang ibinigay niya. Naalala niyo po si Moses, na dapat papatayan ng Diyos Ama? Tinuli ng kanyang asawa yung kanyang anak para maging kabayaran ng kamatayan dapat ni Moses. Yun po yun. Yung dugo ni Jesucristo, yun ang nagbigay sa atin na kung saan maliligtas tayo sa kaparusahan na dapat mamamatay tayo. Yung dugo na yun ang nagbigay sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesucristo. Ano ba yung mga kasalanan? Ito po yung masasamang hilig ng laman. Yan po, yung kasalanan
mahihilig ng laman. Yan po. Paano tayo mangyayari? Paano tayo makasunod? Kasi nga, kung tayo ay tinubos na Jesucristo doon sa cross dahil sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo at tumuloy yung kanyang dugo upang maalis tayo sa mahilig ng laman, paano gagawin natin pagsunod? Ito po sa Ezekiel 36:26-27. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu, at ang matitigas yung puso ay magiging pusong masunurin. Ibibigay ko rin sa inyo ang aking espiritu para maingatan yung masunod ang mga utos ko at mga tuntunin. Ano po ba pagkakaiba ng matigas na puso at saka pusong laman? Ang pusong bato o matigas na puso, wala akong pakialam sa'yo. Bahala ka. Ang pusong masunurin, pusong laman, meron ka ng care sa iyong kapwa. Hindi niyo napapansin? Nung kayo nagkaroon ng pusong laman galing sa Panginoon, dati, mga estudyante, hindi na nangongopya. Wala na ang kanilang motto na, it's better to cheat than to repeat. Hindi na. Okay, mag-aaral na akong mabuti. Yung mga asawa, may asawa, di ba? Kahit ang ating mga asawa ay medyo pasaway, nagtitiis tayo, minamahal natin. Hindi napapansin? Dahil may puso na kayong laman. Na dati, pag kayo ay nagbabayad sa jeep, hindi kayo napagbayad sa jeep, nasabi mo pa, ang wais ko talaga, nakaisa ako sa driver. Ngayon, hindi na. Hindi ako nakapagbayad, kawawa naman yung driver. Baka malulugi siya. Tama? May pusong laman ka na eh. Kapag may sumobrang sukli sa'yo, tatanga-tanga kasi. Hindi mo magsukli. Ngayon hindi, binabalik mo na. Tindera, ito po, may sobra po. Tama? Kasi may pag-ibig ka na. May care ka na sa kapwa mo. Meron ka ng pusong laman na galing sa Diyos. Amen? Kaya doon makikita natin na iiba yung hilig ng laman natin. Hindi na tayo makamundo, hindi na tayo makasalanan. Lahat ng kasalanan, pinatawad na kahit future sin pa. Sinabi ko na last week yan. Nang namatay si Kristo, lahat ba tayo buhay pa nun? Hindi pa, di ba? Sino nang buhay pa nun si Jesus ay namatay? Immortal. Di ba? Wala. Ibig sabihin, future sin. Ang problema, ito pa. Kahit matagal na yung kasalanan mo hanggang ngayon, hindi ka pa makapag-move on. Kasi hindi kayang patawarin, Pastor. Ang daming kong kasalanan nagawa. Ibig sabihin, hindi sapat si Jesus yung pagkamatay niya para sa kasalanan mo. Namili ba si Jesus ng kasalanan? Ang kasalanan mo lang, pagsisinungaling, yan lang pwede. Yung pumatay, hindi pwede. Wala naman sinabi, di ba? Ang sinabi, lahat ng kasalanan mo. Kaya anumang kasalanan mo na sinasabi sa iyo ng kaaway mo, hindi kayang patawarin, kasinungalingan yon. Dahil si Jesus ay sapat, Diyos siya, kayang magpatawad ng anumang kasalanan ng mundo. Amen? Kaya huwag kang palinlang. Hindi ko kaya magbago. Kasi ang kasalanan ko ganito. Totoo, ang kailangan mo si Jesus upang maging sapat sa lahat ng pangangailangan mo. Kung ikay nalulungkot, lumapit ka kay Jesus. Kung ikay sabi mo, Lord, wala akong love life, gawin mo, si Jesus ang love life mo. Yun po, ang tama. Kasi marami tayong hinihingi na malayong-malayo sa kalooban ng Diyos. Wala ka na sa kasalanan eh. Hindi na matigas ang puso mo. Sabi mo sa katabi mo, hindi matigas ang puso mo. Para hindi sumunod sa Panginoon. Sabi nga sa Colossus 2:13, nung una, itinuring kayo mga patay ng Diyos dahil sa mga kasalanan ninyo. Pero ngayon, binuhay kayo ng Diyos kasama ni Kristo, pinatawad niya lahat ang kasalanan natin. Pinatawad na eh. Kaya kung alam mo yung biyaya ng Diyos ay sapat na, hindi ka na uulit eh. Tama? Yung biyayang yun ay sapat na para ibigay sa'yo ni Lord, hindi ka na uulit. At madalas, yung kasalanan na yan, yun ang nagpapahirap sa atin. Totoo po yan. Naranasan ko po yan. Yung kasalanan na yan, na meron tayo na kinikip pa rin natin, gusto parang itago natin, Lord, hindi pwede sa ito, akin to. Pag si Lord ang naging kaligayahan mo, sabihin ko sa inyo, wala na kayong hahanapin pa. Sino yung mga single dito? Single. Ate Rose, kilala kita eh. Single, di ba? Yan ang mga single eh. Di ba? Ang daming hinahanap. Alam mo, madalas kong kwento sa mga kabataan to. Kung gusto nyong mahalin, di ba, kasi lahat naman tayo kasi created by the image of God, kinahit tayo para mahalin eh. Gusto natin mahalin tayo, tama?
Kaso mali yung disenyo ng pagmamahal na meron tayo eh. Kaya nga sabi ng Panginoon, magmahal kayo katulad ng pagmamahal ko sa inyo. Yun ang pagmamahal na gagamitin mo. Kaya sabi ko sa mga single, kung gusto niyo maranasan ng forever, gusto niyo maranasan na kayo tunay na makaranas na talagang maranasan yung pagmamahal ng Diyos, una niyo mahalin ng Diyos. Totoo yun. Kaya si Apostol Paul sabing gano'n, kung kayong mag-aasawa kayo, huwag na lang kayo mag-asawa. Pero kung hindi nyo kaya, mag-asawa kayo. Kasi sabi lang ni Paul, kahit ako'y binata, sapat si Lord para maging maligaya ako. Amen? Kaya kong maging maligaya pag si Jesus meron ka. Kapag may asawa ka na, hindi ka na mangangaliwa kasi sapat si Jesus upang mahalin mo, asawa mo. Amen? Ang mga anak, ganun din. Kung yung nag-aaral, nahihirapan kayo, sapat si Jesus, magbigay sa iyo ng karunungan, makakapasa kayo. Kaya nyo. Lalo, palakpakan natin may mga honors ngayon. Praise God. Pero, di ba, darating yung panahon, hindi naman lahat magiging maganda eh. Minsan, may babaksak din kayo eh. Tama? Di ba? Di ba, habang panahon, honors kayo. Makakaranas kayo ng paghihirap. Makakaranas kayo, yun talaga ang takbo ng mundo. Pero dahil may Diyos kayo, dahil may Jesus kayo, na maligaya kayo, na kahit bumaksak kayo, maligaya kayo, alam mo, itataas at magbatagumpayan ka ng Panginoon sa lahat ng oras. Amen? Yon ang katotohanan. Kasi ang buhay natin, hindi po lahat mo masaya. Kasi ako, naranasan ko po yan. Sabi ko, pag ako naging Kristiyano na, wala nang problema dapat. Dapat wala nang paghihirap. Dapat lahat masaya na. Dapat wala nang problema. Mali. Nung ako'y naging Kristiyano, dumami ang problema ko. Nung ako'y naging Kristiyano, parang nag-lack of finances ako. Nung ako'y naging Kristiyano, parang maging malulungkutin ako. Pero nung si Jesus ang naging kaligayahan ko, damay lahat. Amen? Damay lahat. Nakala ko, pag ikaw may pera sa bulsa, maligaya ka. Hindi pala. Kasi naranasan ko, wala akong pera sa bulsa, masaya pa rin ako, tumatawa ako, nagpupuri sa Panginoon eh. Amen. Hindi pala pera kasasaya ng tao, kundi ang Diyos ay kasasaya mo. Kaya nga sabi ng Panginoon, ibang-iba kayo. Pinili ko kayo para sa akin eh. Bakit hindi? May problema ka, sumasaya ka, papalakpak ka, sumasamba ka sa Panginoon. Sa ibang makamundo yan. Pag may problema, daanin natin sa mabubuting usapan. Magpapakamatay ako. Ayoko na sa Diyos, unfair siya. Kasi nga, hindi mo naranasan ng kapangyarihan, hindi mo naranasan ang pag-ibig ng Diyos. Pag naranasan mo yan, sasabihin mo, Lord, ikaw lang ang kaligayahan ko. Kristo, sapat ka na para sa akin. Amen? Amen. Ito nga sabi sa huling verse na po ito, sa Roma 6:5-7. At kung nakasama tayo sa kanyang kamatayan, tiyak na mabubuhay tayong muli, tulad na muli niyang pagkabuhay. Alam natin na ang dati nating pagkatao, ipinako na sa krus kasama ng Kristo para mamatay. Kaya hindi na tayo dapat alipin pa ng kasalanan, sapagkat ang taong patay na ay malaya na sa kasalanan. Sino po naniniwala muli na buhay ang ating Panginoon sa Kristo? Sino po naniniwala? Yung iba po, hindi po naniniwala. O, pumalakpak na malakas yung mga naniniwala na si Jesus ay nabuhay. Kung alam po natin yung pinangahawakan po natin na nabuhay na muli sa ating si Jesus, kaya natin na mabago buhay natin. Kasi namatay na tayo sa kasalanan. Yung pagkamatay niya, kasama po yung ating kamatayan. Kaya nga doon sa, di ba, sa water baptism, nilulubog ka eh. Yung kasalanan mo, inililibing. At sa muli mong pagkaahon ng ganung bagong pagkatao ka na. Kaya nga po ito darating na Holy Week, this coming week. Dapat alalahanan natin. Hindi yung, si Lord, napako, tumulong dugo, daming sugat. Dapat nakita natin yung kapangyarihan nito. Nung namatay siya, namatay na rin yung dati mong pagkatao. Yung namatay na rin yung kasalanan mong ginagawa noon. Namatay na rin yung mga bagay na ayaw ng Diyos. At sa muli niyang pagkabuhay, buhay ang Diyos sa iyong pamumuhay. Yun ang tunay na pag-alala sa ginawa ni Kristo dun sa cross. Ito, alalahanin po natin. Lalo sa Sunday, tsaka sa Friday, manunood po tayo. Gawin po natin ayon po sa katotohanan ng salita ng Diyos. Huwag po tayong makiayon sa mapag-imbabaw at kasinungalingan ng kaaway. Ang gusto ng Diyos, maging maligaya tayo. Ang gusto ng Diyos, makasama niya tayo
kung saan mararanasan natin ang ganap na buhay at kalugod-lugod na nais ng Diyos para sa atin lahat. Amen? Amen? Palakpakan natin ng Panginoon. Naanyayaan ko na po ang server. Pwede po? Sabay ko na rin po ang prayer ng Habang hawak, tatanggapin po natin ang tinapay at ang saro na sumisimbolo ng kanyang katawan at dugo ni Kristo. Hindi lang po natin hawak ito. Ngayon po, ito yung pagkakataon kung saan nasabi mo na ba minsan sa buhay mo, Lord, nung nakipag-isa ako sa iyo, nung tinanggap kita bilang Panginoon na tagapagligtas, Lord, sapat ka sa akin, Panginoon. Wala na akong hinanap pa. Ikaw ang kaligayahan ko. At sa oras ito, hawak mo ang tinapay at ang saro. Sabihin mo ngay, Lord, nung ginawa mo dun sa cross, nagpakahirap kayo hanggang tumundo sa pagkamatay mo. Yun po ang tinitignan ko, Panginoon. Na lahat ay nakumpleto dahil dun sa pagkamatay mo dun sa cross. At ibinigay mo ang lahat ng aming pangangailangan dahil kayo ay Diyos. Wala na kaming hahanapin pa mula nung kami nakipag-isa sa inyo. Pero Lord, sa pagkakataon, maraming pagkakataon, ang kasinungalingan ng kaaway ay aming ginugulo sa aming kaisipan, sa aming sitwasyon. Kaya sa oras ito, habang hawak namin ng tinapay at ansaro, dinideklara namin, Panginoon, na sapat kayo. That our Christ is all sufficient. Si Jesus, si Kristo, ay sapat para sa amin. Kayo ang magiging kaligayahan namin, Panginoon. Hindi ang mundong ito. Hindi yung mga bagay na naglalahot mawawala. Kundi ang isang Diyos na eternal. Upang sa ganoon, Panginoon, ang ikaliligaya namin ay mga bagay na maka-Diyos. Mga bagay na lalo pang magpapalalim, magpapatatag ng aming pananampalataya. Hindi ang mundong ito, Panginoon. Turuan mo kami, Panginoon, na piliin namin na mapalapit sa inyo. Piliin namin, Panginoon, na mahalin kayo. Piliin namin, Panginoon, na wala kami dapat pang hanapin maliban lamang sa inyo. Katulad na sinabi ni David sa aklat ng Salmo, kung ang langit wala kayo doon, Lord, ayoko na sa langit. Kung ang mga bagay na meron ako pero wala kayo sa buhay ko, Lord, wag na lang. Kung mga material na bagay na, Lord, kayo ang maging kaligayahan ko, Panginoon. Kasi ang lahat ng ito, magdadala lang sa akin ng kalungkutan, magdadala lang sa akin ng kaparusahan at paghihirap. Lord, sapat kayo para sa akin, para sa aming lahat. Ang patunay yan nung tinubos mo ang aming kasalanan doon sa cross para maipakita nyo ang pag-ibig nyo para sa aming lahat. Sabay-sabay natin kainin ng tinapay at inumin ng saro. Panginoon, maraming pong salamat sapagkat kahit kailan, hindi kailan mo inisip na kami mapasama, kundi mapabuti at magkaroon ng katatagan at magandang buhay sa araw-araw ng aming buhay, Panginoon. Salamat po, Panginoon. We give you glory and honor. In Jesus' name we pray and all of God's people say, Amen. Palakpakan natin ang Panginoon.